Okay. Pag-usapan natin itong nangyari ngang lindol sa Visayas, no? Mainly sa Cebu yung marami pong mga nakiramay po tayo sa mga namatay doon sa lindol, no? Sa Cebu. Tapos ang nakagandahan dito is makikita mo talaga yung ibang mga lugar ay medyo tumutulong talaga sa Cebu. Kasi ito yung balita binalita ito ng GMA for the Cebuanos from the people of Davao. Ayan, no? Grabe talaga itong mga Duterte, guys. Kasi alam niyo naman, no, wala namang binanggit na tulong ito galing sa mga Duterte, but the fact that ang Davao na naman ang naunang tumulong doon sa Cebu ay kudos talaga yan, no? This is actually a good example, no, na magtulungan sana ang bansang Pilipinas. Kahit saan, kahit magkaiba man tayo sa kulay sa politika, pero at the end of the day, kung meron pong mga sakuna, meron pong mga lindol, bagyo, ang nagtutulungan rin ay tayo-tayo lang mga Pilipino. Ito, ang people of Davao ay tumulong dito sa Cebu, no? Nagpadala ang Davao LGU ng 10 truck na may 5,000 relief boxes at inuming tubig papunta sa Cebu bilang tulong sa mga naapektuhan ng magnitude 6.9 na lindol sa probinsya. Imagine that one, 10 trucks na meron pong 5,000 na relief boxes. Sa isang relief box po, kompleto na po yan, no, ng mga basic needs na agarang makatulong po dito sa mga biktima sa lindol. So if you will times that one, 10 times 5,000, that is a total of how many? That is about 50,000. Tama ba? Yes, 50,000 na po ang makinabang dito sa binigay nila. Ayan yung picture, di ba? Yan yung picture. Kasama ring nagtungo sa Cebu ang 39 na personnel mula sa Davao, kabilang ang mga social worker at psychologist ng Davao City Social Welfare and Development Office. Di ba? Meron pang mga psychologist na pumunta doon. Meaning to say, i-assist sa mga mag-assist ito, no? Kung ano yung mga problema doon. Yun ang kagandahan doon, no? Pati na rin ang mga tauhan ng City Engineers Office, Davao City Risk Reduction Management Office at Davao City Police Office. Dito mo talaga makikita, no, ang Davao City ay hindi lang ang pagpamimigay ng mga relief boxes, kundi kung anong maitulong ng mga social workers, mga psychologists, at saka meron pa rin mga engineers kasi lindol ito, di ba? Lindol. So kung may maitulong yung mga engineers doon na agarang ma-resolba yung mga nasira na mga buildings, ay makatulong rin, di ba? Magaling talaga. No, alam naman natin, ganito na po ang culture ng Davao sa pamumuno po ng mga Duterte. Ngayong umaga, lumipad din patungong Cebu ang mga doktor at nurse ng Davao City Health Office. Imagine that one, pati mga doktor at mga nurses, no? Ang swerte ng mga taga Cebu na merong pong tutulong sa kanila, no? Kahit nga yun sa actually, no, this is really a good example na dapat tayo magtulungan, no? So ayan, alam naman natin na ang mayor dyan sa Davao City ay si Basti Duterte, no? Nagpapasalamat po tayo kay Mayor Basti Duterte at kay ni VP Sara. Alam nyo, si Vice President Inday Sara Duterte po ang pinakaunang lumipad papuntang Cebu na government official na nakiramay doon at agarang namimigay po ng relief goods. Iba pa yung iba yung mga ibinigay na mga relief boxes sa Davao City. Iba rin yung
Office of the Vice President. Okay? Meron na namang magbida-bida na magagalit dito sa mga Duterte. Ay, pakitang tao lang yan ng mga Duterte. Plastic yan, si BP Sara, bakit nauna siya sa kasi may insecure sila eh. Kasi mas nauna pang dumating ang Vice President kaysa sa Presidente. Mas una pang dumating yung people of Davao kaysa sa Presidente. Tingnan nyo yung isang speech ni Bongbong Marcos. Sinabi pa nga niya may lindol yata kagabi. Parang hindi niya alam na may lindol, di ba? Pero sabi nga niya, may imagine na nag-announce pa siya, nagpadala na ako ng mga taga DPWH doon. Anong gagawin ng DPWH doon? Di ba? Ang kailangan muna yung basic needs. Nagpadala naman raw di umano siya ng sa DSWD. Siguro naman yun, mga relief goods naman yun. Okay. Pero lutang yung ating presidente talaga lutang. Dito mo talaga mako-compare ang leadership ng Marcos at ang leadership ng mga Duterte. Ang bagal. Sabi pa nga niya, hindi pa nga tayo tapos sa nakaraang bagyo. Hindi pa siya natapos na tumulong sa nakaraang bagyo. Hindi mo yan natapos-tapos? Sa sobrang sa sobrang laki ng resources mo, hindi mo pa natapos yan? Tapos may bago na namang lindol? Kailan ka matatapos nito? Kasi si BP Sara at si Basti Duterte mukhang matatapos na silang tumulong. Di ba? So, halata itong si Bongbong Marcos na tama yung sinabi ni BP Sara na hindi ka marunong. Wag kang magalit ha. Wag kang magalit. Hindi ka talaga marunong. Tapos proud pa siya ngayon na tumaas raw ang rating niya. Tumaas yung rating niya. Hindi ko lang alam kung binayaran ba yung rating na yan. Pero sa akin ba, presidente ka ng Pilipinas, you have all the resources. Pwede kang mag-command sa mga military, sa mga police, sa mga sa mga sundalo na agarang magtulong dito sa kababayan natin dyan sa Cebu. Pero hindi mo ginawa. Mas nauna pa sa iyo ang Davao City. Mas nauna pa sa iyo yung Office of the Vice President. Kaya nga sabi ko, I'm very excited na mananalo na itong si VP Sara sa 2028. Kasi kapag mananalo na ito, alam nyo naman, pag mapresidente na ito, halatang halata na kapag merong mga sakuna, lindol, baha, o kung anumang mga disasters, ay magiging mabilis na kagaya ng ginawa ng former President Duterte. Si Duterte at si Bongo, sa mga ganitong mga mga pangyayari dati, wala na. Baka nga early in the morning, kasi nangyari yung lindol mga around 10 o'clock, 11 o'clock, 9 o'clock, ganun doon sa Visayas baka dumating na si Duterte ng 12 sa gabi. Kasi syempre si BP Sara dumating na siya kinabukasan ng umaga. Kasi di ko lang alam kung meron pa siyang ginagawang iba at less naman ang kanyang resources compared to the President. Itong si Bongbong Marcos, he has all the resources. Siguro natutulog pa siya at that time. At may pinaalam siguro siya na lumindol dito sa Visayas, siguro umaga na. At hindi pa siya sure na lumindol. Nakakatawa nga Tapos sasabihin mo na naman, teka muna kasi uminit yung cellphone ko tsaka sasabihin mo na naman na sabihin na naman ni Bongbong Marcos, anong gagawin natin? Tama ba yan? Presidente ba yung matino na sasabihin, anong gagawin natin? Mas lalong matatakot ang taong bayan dyan sa ganyan mong mga sasabihin, di ba? Anong gagawin natin? Presidente ka You have all the resources. Magtanong-tanong ka kung sinong dapat mong itanong.
Oh, babae pa si BP Sara, mas una pang gumagawa ng solusyon. Ang Davao City nagpadala na ng engineers, nurses, doctors, psychologists. Oh, kulang na lang magpadala kami ng presidente. Palitan ka na, Bongbong Marcos. Sobra pong nakakatawa yung presidente natin, no? So I would like to I would like to say thank you to our Vice President Inday Sara Duterte at ni Mayor Basti Duterte for the fast urgent na mga help ng people of Cebu. Okay? Pasalamatan natin 'yan. So, kayo mga audience ko dito sa Donmar TV, anong masasabi nyo dito, guys? Anong masasabi nyo? Ano masasabi nyo kay Bongbong Marcos? Ano masasabi nyo sa mga Duterte? Sino ang sa tingin ninyo ay mas may malasakit sa taong bayan? Okay? Comment at basahin natin yung mga argumento ninyo. Paki-like paki-share itong video na ito para alam ng taong bayan ang mga nangyayari sa ating lipunan. At kung this is your first time na nanood dito sa Donmar TV, please subscribe kasi libre lang po ang subscription, walang bayad. Updated ka pa. Okay? See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Mga kababayan natin dyan sa Cebu, we will always pray for you.